everyone! Welcome to the David Salon YouTube channel. We are here sa David Salon Academy for another hair makeover. We invited one of our top stylists from the South, David Salon SM Sukat, Mr. Homer, mainit. Hi, everyone! Siya po yung isang mga papalad po na napili natin para sa hair makeover, si Ma'am Marjorie. So, Mr. Homer, nung nakita mo si Ma'am Marjorie kanina nung ating before natin siya gawin, ano ba ang kondisyon ng kanyang buhok? Ang buhok ni Ma'am Marjorie kanina is previously rebanded siya. Okay. So, more or less parang mga 6 months na siyang previously rebanded. So, meron siyang regrowth na virgin hair, mga 3 inches mahigit. 3 inches. Kasi nakita ko kanina yung hair niya parang hindi na masyadong hindi masyadong na-reband. Parang, yes, parang kulot, reband. Kulot yung dulo, yes, di ba? Mukhang hilaw yung pagkaka-reband sa buhok niya, kaya siguro tapos manipis pa yung hibla ng buhok niya. Kanina nga, nung ako nag-analyze ng mukha, parang gusto kong tanggihan. Pero si Mr. Homer, hindi niya tinanggihan. Go pa rin siya. Kaya laging kota, di ba? Pero, dahil ang ganda ng kinalabasan, di ba? Perfect. O, pantay ang kulay. At hinighlights mo pa, di ba? Yes. O, paano ginawa mo sa kanyang sa buhok? Usual na ginagawa natin is nag-highlights muna tayo, then saka nagko-color. So ngayon, ang ginawa ko is nag-pre-lighten ako through colorant lang din naman. So ang ginamit ko is yung Coffee Collection natin at saka yung Velvet Collection ng Apinage. So yan, nilighten ko muna yung buhok niya from level 3, nagpunta ka ng mga level 7 or 8. Then after nun, binalawan namin, then saka namin siya nag-highlights. Kinulayan mo siya ng Coffee Collection. So that's 8035. Tapos meron kang 70. Ano yun? Dito, hiwa-hiwalay o pinaghalo-halo mo yung kulay na yun? Pinaghalo-halo ko na siya. Minix mo yung level 8035 ng Coffee Collection tsaka yung Velvet Collection. Yes. Bakit mo naman naisip paghaluin yun? So kasi sa case ng buhok niya kasi rebanded siya, so iniisip ko pag halimbawang warm lang yung ginamit ko na Coffee Collection, so mas mag-warm lang siya. So inaluan ko siya ng konting medyo lavender na yung sa velvet natin para medyo ma-neutralize naman yung pagiging warm niya. So hindi parang ano siya, alanganing warm. At saka, yes. Okay. Ang ganda nga nakalabas. Sabi ko kanina, nakita ko yung finished product ng kanyang base color. Ang ganda, nag-complement sa skin tone ni ating Ma'am Marjorie. So, nung tapos na yung ating base color, tsaka ngayon highlights. Hindi siya yung the usual na ginagawa natin na highlights muna bago tayo mag-base color. Ngayon, the opposite way naman ginawa. Kung nag-try ka ng something na iba naman, di ba? Okay. So, ito yung result, how will you compare yung result na nauuna si highlights dun sa nahuli? So, kaya ko tinrate naman to kasi gusto ko pag-highlights, paglagay ko ng bleach, lalabas yung pigment na nilagay ko. Like yung, for example, yung 0.2, 0.1, at saka yung 0.5. So, andyan pa rin siya, hindi siya nawawala. So parang mas less. Unlike kasi dati, di ba, pagka nagbi-bleach ka, kailangan mo pa mag-tone down or kaya kailangan mo pa mag-neutralize. Yes. Bago ka magkukulay. Less yung trabaho. Less yung trabaho, yun nga lang yung procedure, medyo, syempre, tumagal ng konti. Kasi tinapos mo na yung kulay. Yes, tinapos muna natin yung color. Pero mas konting gamot ang nagamit. Yes, mas konti, mas less. Okay. So, after mo mag-color, mag-highlights, wala nang nilagay na treatment sa kanya? Nag-treatment ka ba? Wala naman na. So ano lang to, parang color lang, highlight, tapos sinampoo na siya din blower. Yes. Ang kitab ng hair. Yes. Diba? Wala kang nilagyan mo dyan, pang gloss. Meron naman yung leave-on treatment lang natin. Leave-on treatment lang din. Okay. Ang galing na nawala yung pagka-reband niya. At rebanded, fine hair, hindi pumutok. Fine hair. Hindi ka nag-aplex? Gumamit din ako ng aplex. Siyempre, medyo ano pa rin yung dulo ng buhok niya, compromise pa rin. Kaya so kailangan pa rin talagang may aplex lagi nating katuwang yan si aplex, repair and recondition para sa mga over-processed hair. Okay. So, ano pa? Isa pa dagdag ko kasi yung sa highlights natin, yung technique na ginamit ko is puro siya diagonal section pero using nagsisigzag ako. So lahat ng kinuha ko sa zigzag, yun yung in-highlights natin. So kung mapapansin niyo yung highlights niya, hindi siya madami at saka hindi siya fine. Chunky siya, yes. Pero konti lang. Konti lang. Kasi masyadong fine yung buhok niya tsaka manipis. So pag dinamihan ko, baka pili ko lalo magmumukhang manipis. So this is a technique wherein mag-highlights ka pero mag-a-add ng density or magkakaroon ng illusion na makapal, madaming buhok.
Oh. So if you want to have this kind of look, kung na-inspire kayo sa ganitong color combination, yung ganitong technique ng highlights, yung mga chunky para sa mga fine hair, para hindi siya magmukhang manipis, pwede nyo pong i-visit ang 200 branches. Actually, I think more than 200 branches tayo kasi I heard marami nagbubukas na bago. So kami pa rin po ang nag-number 1 sa buong Pilipinas. Sorry. Anyway, pwede niyo po i-visit ang any branches of David Salon. Kayang-kaya rin gawin ito ng mga ibang hairdresser. Pero kung talagang gusto talagang ganitong kalabasan, pwede niyo pong i-visit si Mr. Homer sa kanyang branch sa SM Sukat. Mr. Homer, invite mo naman sila. Ini-invite ko kayo lahat sa mga gusto magpagawa ng katulad dito kay Ma'am Marjorie. Punta lang kayo sa SM Sukat, sa David Salon, 3rd floor. Sa Building A. Bakit dalawa building? Dalawa pong building doon. Oh, Building A. So, okay. And guys, please don't forget to like, share, and subscribe to David Salon YouTube channel para lagi updated sa mga bagong upload na video. Bye!